Okay. Unawain po ninyo mabuti ang sabi sa talata, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bagay na gawa ng kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Kailan ba nag-exist ang propeta? Noon pa sa lumang tipan. Yes. Ay hindi na niya kinalulugdan ang gawa ng kamay ng tao. Meaning kasi noon pa wala na ito nangyayari. Di dapat na wala din mangyari. Yes. Okay. So, malinaw sinasabi niya, bagamat daw siya ay kataas-taasan sa kataas-taasan, hindi siya tumatahan sa mga Gawa ng sa mga bahay na gawa ng kamay. Kaya nga siya naggawa ng templo na hindi na gawa ng kamay ng tao, yung sarili na. Okay, sa Gawa 17:22. 17 ano? 24. Ito po, ang sabi sa pahayag na ito, ang Elohim na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhas ay Elohim ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay ng mga tao. Kasi sinakatuparan na ito ng Misaya. Kaya ninyo pa ulit-ulit niyang binabanggit kamay. na hindi siya tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Diyan pa po sa 25. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng kamay ng tao. Kapag gumawa pala ang tao, gamit ang kanyang kamay, paglilingkod yun. Di ba? Pero hindi na daw siya dapat paglingkuran ng kamay ng gawa ng tao. O gawa ng kamay ng tao. Palibhasa, siya ang hindi na siya nangangailangan ng anumang bagay kasi siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Bakit pa naman siya nangangailangan ng gawa ng kamay ng tao kung siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay? Di ba ba? Napakasimple kung gawain. Yamang siya rin naman ang nagbigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Bakit wala naman siya mangangailangan ng gawa ng kamay ng tao na samantalang siya ang nagmamayari ng lahat? Ikinuman na nga niya na hindi pwede. Pero bakit ka ngayon gumawa? Na hindi nga niya kinaluludan ang gawa ng kamay ng tao. Okay. Sa ikalawang Korento po. 5. Sabi diyan, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, kasi di natin maitatanggi gumawa ng tabernakulo dito sa lupa. 2 templo, maraming tambana, at isang tabernakulong gawa ni Moshe. Ni Moses. Tabernakulong ukol sa lupa at mayroon kaming isang gusaling mula sa Elohim. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. Walang hanggang sa sangkalangitan. Yun yung ating tabernakulum. Dapat nakilalanin. At sa tabernakulo niya, kung wala nga siyang, hindi na niya pinahihintulutan ang tao na gumawa ng tabernakulo o templo sa pamagitan ng kamay ng tao, di wala ka na nakikita. Bakit ka magagawa? Diba? Kasi nga, nasa atin na. Tayo ng templo, nasa puso na natin. Nakalagay ang banal na pangalan. Kaya nga sinabi, sasambahin ninyo ako sa lahat ng dako. Kasi bit-bit mo ang pangalan kung saan ka man pumunta. Ngayon, kung gusto mong literal na may makita, kung saan ka pumunta, may bit-bit ka ngayong pangalan. Ay wala namang pinagutos na ganun. Kasi nga sabi niya, hindi ko na kinalulugdan ang gawa ng mga kamay ng tao. Diba? Okay, sa Hebrew ko, Hebrew 9:1.
sabi dyan, wait lang, nagkamali yata. 24 po tayo. 9:24. Sabi po dyan ay, sapagkat hindi pumasok si Joshua sa dakong banal na ginawa ng mga kamay. Nakahalintulad lamang ng tunay. Ibig sabihin may duplication. Yes. Ano? At sa duplication na yun, hindi na siya tumatahan Tumatahan. doon. Alin ba ang original? Ang kamay na, ang sulat ng banal na ama na original. Nag-duplicate ngayon ang tao. Pero pinahayag ng Misaya, hindi ako mananahan dyan sa gawa ng kamay ng tao. Ay, gumawa ka ngayon. Palagay mo ba nananahan doon ang banal na anak? Nasamantalang sinabi nila, hindi ako mananahan dyan sa gawa ng kamay ng tao. Okay? Hahalin tulad lamang anya ng tunay, kundi sa talagang langit. Yung dapat na nasa langit. Ay, makakarating ba tayo doon? Kaya nga sinabi niya, sambahin ninyo ako sa espiritu at katotohanan at sasamba kayo sa templong hindi gawa ng kamay ng tao. Kasi hindi pa naman tayo makakapunta doon. Magpapakamatay na tayo ng lahat para makarating tayo doon. Ay, hindi tayo Ka rin. makarating doon. Ang nagpakamatay Suicide. na. Oo. So, hindi mangyayari yun. Sister, meron akong dalang cyanide. Ayan. So, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Elohim dahil sa atin. Ang Misaya na, diba? Nakaharap siya dun sa banal na ama. Pero hindi siya gumawa ng sarili ng pangalan. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng pangalan? Mismo ang ama. Kaya siya sinabing banal kasi hindi siya mismo ang gumawa ng sarili niyang pangalan kundi ang banal na ama ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Ang nililinaw ko lang po dito sa mga talatang ito, pinahayag ng talata na hindi siya nananahan sa gawa ng kamay. Kung hindi siya nananahan, bakit ka gumawa? Hindi lang yon. Kung hindi siya nananahan, pwede mo bang sabihin, sambahin mo yon? Yes. Hindi. At ito nga po ulitin ko, kaya ini-required ng banal na ama at ng anak. Unang kasulatan. Sinabi doon, bautismuhan ninyo sila. Utos yan. Saan? Pangalan. Sa pangalan ng ama at ng anak at ng banal na espiritu. At sabi ng anak, kung paano ako binautismuhan, gayon din naman kayo babautismuhan. Bakit siya binautismuhan? Para siya mabuhay ng maguli sa ikatlong araw at maitayo niya ang templong hindi gawa ng kamay ng tao. At para rin makuha niya ang banal na espiritu. Kasi yung banal na espiritu, ito yung kapangyarihan para siya mabuhay na maguli. Pag hindi siya nagpabautismo, hindi siya mabubuhay sa ikatlong araw. Paano niya ngayon itatayo ang templong hindi gawa ng kamay ng tao? Kaya siya nagutos sa 1:4. Tama no, brother? John 4:23 and 24. Nasambahin ninyo ako sa espiritu at katotohanan. Kaya ka binautismo para makasamba, makuha mo ang banal na espiritu at makisamba ka ngayon sa espiritu at katotohanan. Kung hindi ka nabautismuhan, hindi tayo nabautismuhan, hindi ka makakasamba sa espiritu at katotohanan. Sapagkat ang banal na, ang dadaluyan ng banal na espiritu ay ang pangalan ng Misaya. At yun din yung naging dahilan kung bakit nga naitayo ang templo na hindi gawa ng kamay ng tao. Kung yan ay hindi gawa ng kamay ng tao, wala ka dapat yan makikita ang gawa ng kamay ng tao. Gawa niya talaga. Diba? So napakasimpleng unawain. Kanina ko lang ito na buksan kasi parang ngayon tayo buksan mo itong mga talata ito. Buksan mo itong mga salita. So doon, ay pinabasa ko ito sa kapatid. Sabi ko talagang malinaw ang sinasabi ng mga nila. Balik-balik na rin man natin. Lalabas at lalabas. So, ito kung binigay kong talata ay pag-aralan din.
Pero ito po yung ipinapahayag sa akin ng banal na espiritu. Maintindihan natin ano ba ang kahalagahan ng banal na bagay sa pangkaraniwan. Kasi yan yung pagkakasala ng mga saserdote noon. Sabi sa Levitico, ano yun? Ang mga saserdote anya ay nagkasala sapagkat pinawalang bahala nila ang banal na bagay, hindi nila niya pinahalagahan o binigyan ng pagkakaiba ang banal na bagay sa pangkaraniwan. Dapat matukoy natin alin ang banal at alin ang pangkaraniwan. Sampul po sa 7 araw. Ang 6 na araw ba ay banal o pangkaraniwan? Alin ang pinabanal? Ang ika-7. Diba? So may mga pangkaraniwan. Yung sulat ng banal na ama na pangalan niya sa tapyaks na bato. Banal ba yun o hindi? Banal. Yung mga duplication ng Biblia natin ngayon, ano siya? Pangkaraniwan na lang siya kasi natapos na yung paggawa noong pagsulat. Ang banal doon, yung sulat mismo ng banal na ama, ay nasa ano yun? Wala nga. Nasa langit baga. Ayon sa pahayag. Diba? So, kailangan tukuyin natin alin ang banal. Oo, banal yung pangalan niya. Tama yung banal ang kanyang pangalan, pero siya mismo ang sumulat. At isinulat niya ito una sa tapyas ng bato at ngayon isinulat sa ating Puso. Kaya yung kabanalan ng kanyang puso ay ng kanyang Pangalan. ay nasa ating puso na siyang ating timulo ngayon. Nakukuha niyo po? Yes. Malinaw. Malinaw. Napakalinaw. Ano? Kailangan magprotesta. Kaya gusto ko nga ipaabot kasi ayaw ko mahadlangan. Uy. Sabi ko nga kanina, hindi ko na ito sasabihin. I-chat ko na lang kay brother. Ising na pag-aralan niya. Kaya lang, nabanggit na niya kanina yung pahayag ni Sir. Doon din ako nagbabasa. Kasi talagang gusto ko magbigyan ng katarungan yung aral ng Bisaya. Ako, hindi ko po aral ang binibigyan ko ng katarungan. Aral ng Bisaya. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy Sabbath po sa lahat. Taas ang kamay. Hallelujah! Alisay po ang salita ng Diyos. Wala tayo. Meron lang po, sa paghuli,